Hello mga Beshi! Welcome back po sa ating channel. So, this is Beth, ang Beshi mo dito sa Canada. At ngayon, isa na namang buhay immigrant dito sa Canada ang i-share ko sa inyo. So, yun nga mga Beshi, marami nagtatanong sa akin kung paano ba mag-apply dito sa Canada. Actually, maraming ways. And ito nga, sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga pwede nyong gawin para makapag-apply sila dito sa Canada. So, ito nga mga Beshi, yung sasabihin ko sa inyong paraan kung paano mag-apply dito sa Canada is yun is based lang sa nalalaman ko. Syempre, nag-base lang ako doon sa mga kakilala ko na nakarating na dito sa Canada. Although, hindi dito sa mismong place namin. Pero, yun yung mga previous na naging katrabaho ko dati kong work. So, yung ways na pwede kayong mag-apply dito sa Canada, pwede kayong mag-apply through agency, pwedeng DIY or yung sinasabi nating do it yourself, or pwede ka kumuha ng consultant. So, yung mga ways na yun, yan yung mga paraan kung paano ka makakapag-apply. Syempre, iba pa yung sinasabi nila na pathway, like student, work permit, or yung landed permanent resident, or immigrant. So, ano ba yung difference ng tatlo? So, syempre, dun muna tayo sa DIY. Yung DIY, from the word itself, do it yourself. So, syempre, ikaw yung magpa-process lahat. Ikaw yung makikipag-coordinate sa employer. Ikaw lahat, kumbaga, ikaw lahat yung gagawa through application, through sending documents. So, sa'yo lahat yun. Ano pa yung ibang paraan? Yung through agency. Pag through agency naman, hahanap ka ng legit agency. Like for example, galing kang Pinas. So, hahanap ka ng legit na agency na kung saan nagpa-process sila ng other different types of pathway going here sa Canada. Like work permit or yung PR or student. So, syempre, i-check mo siya sa POEA site kung legit yung agency na a-applyan mo or magpa-process ng mga papers mo papunta dito sa Canada. So, syempre, pag agency, mas mahal kasi magbabayad ka rin ng fee sa agency. Sila yung magiging way mo para ma-process yung mga papers mo. So, kumbaga sila is sila yung ko-connect dun sa government ng Canada, and then sila naman yung sa kanila naman ko-connect yung IRCC papunta sa iyo kung ano yung mga documents or mga process na kailangan mong sundin or mga documents na kailangan mong isend. Isa pa dito yung consultant. So, hahanap ka ng consultant dito sa Canada. So, yung consultant kasi medyo risky siya kasi, di ba, katulad ko, for example, bago pa lang ako nag-a-apply. So, parang risky siya sa tingin ko lang kasi syempre wala naman tayong idea kung legit ba yung consultant dito. Pero meron ako napanood site siya na pwede mong i-check kung legit yung consultant. Pero ano pa rin parang nakakatakot pa din kasi yun nga, hindi mo direct kilala tapos hindi mo pa siya pwedeng puntahan sa mismong office kasi nga outside the Canada ka. So, kumbaga yung assurance is hindi mo masiguradong 100% na legit siya yung makukuha mong consultant. Sa advantage naman, pag agency, yun nga, mas mahal yung gastos mo. Pero, ang advantage naman nun is hassle-free. Kasi, kumbaga sasabihin lang nila sa'yo kung ano yung mga documents na kailangan mo. Tapos, ikaw lalakarin mo lang yung mga documents tapos isasend sa kanila. Tapos, sila na yung bahala dun sa pakikipag-communicate. Tapos, sa employer, sila na yung maghahanap ng employer para sa'yo. Depende sa skills mo. So, yun yung kagandahan pag may agency. Actually, kami, agency yung nagpaalis sa amin. So, hindi kami connected sa agency. So, sila lang yung nagpaalis sa amin. Ito yung Mercan Canada sa may Ortigas. So, pag sa DIY naman, pwede kayong mag-check sa Job Bank Canada. So, yun, legit site yon ng Canada.
na kung saan is makikita nyo doon yung mga employer na naghahanap ng mga employee. So sila nagda-direct hire sila. So may nakalagay naman doon na direct hire kapag sinerch nyo yung mga position na gusto nyong applyan. Yung job bank, para siyang job street sa atin sa Pilipinas. So legit yun. Ayun nga mga beshi, nasa sa inyo na yun kung ano yung way ng pag-a-apply ninyo. As long as may make sure nyo lang na legit yung agency or yung magiging kausap ninyo. Kasi sa panahon ngayon, napakaraming scammer. Like, yun nga, may nag-message sa akin, may nag-chat sa akin na paano daw ako nag-apply. Tapos sinabi ko nga through agency, yung Mercan nga. Tapos meron siyang sinend sa akin na parang email. Pagkakabasa ko dun sa email, parang ang nakalagay is kailangan magbayad ka muna. Tapos yung mga paid applicants lang yung pwedeng pumunta dun sa office para makaproceed dun sa parang orientation. Which is sa akin, parang sabi ko, parang wala naman akong ganyang experience na parang kailangan mo muna magbayad bago ka makapunta dun sa office. Which is, hindi ko siya na-experience kasi ako mismo, sa office mismo ako nagpunta ng Mercan. So, tapos, chinek ko yung site ng Mercan. Meron siyang specific na email address lang na nakalagay doon. Tapos, kinumpare ko siya dun sa email address nung nag-message dun sa nag-chat sa akin. Hindi siya yung official email address nung Mercan. So, possible siya ay scam. Yun yung mga gumagamit ng mga fake identity or fake account. So, mag-iingat kayo doon mga beshi. Yun nga mga beshi, kung ako ang tatanungin ninyo kung ano yung masasuggest ko pag mag-a-apply kayo is mag-agency na lang. Although medyo mahal siya, pero at least ma-assure mo na malaki yung chance na legit yung pag-a-apply mo. Tapos hassle-free pa. So, ang kagandahan naman dun kasi, hindi naman siya yung isang bigla yung payment. Kumbaga, utay-utay siyang babayaran. Naka-by schedule siya. Kapag lang may pa-process na documents, dun ka lang magbabayad. And then, meron niya mga agency na mura rin lang mag-fee. Depende nga yun sa pathway. Like, for example, work permit. Ang alam ko, mas mura yung work permit. Parang medical lang siya. Lang mga beshi, So, kung nagnanais ka mag-apply dito sa Canada, so, yun yung mga way na pwede mong gawin. So, sana nakatulong sa inyo mga beshi. And if you want more videos, just follow for more. Thank you!